Magandang umaga. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang Balita Biblia. Today is 4 December 2023. Monday today. So bilisan natin at tayo may trabaho. Nandito tayo sa aklat ng Unang Kronika, chapter 29, ang mga kaloob para sa templo. Basa. Unang Kronika, chapter 29, verse 1. Ipinahayag ni Haring David sa buong kapulungan, ang anak kong si Solomon na pinili ng Diyos upang humalili sa akin ay bata pa at walang sapat na karanasan. Napakalaki ng gawaing kakaharapin niya sapagkat ang gagawin niya ay hindi isang palasyo para sa tao kundi templo para sa Panginoong Yahweh. Verse 2. Dahil dito sinikap kong magtipon ng mga gagamitin para sa templo ng aking Diyos tulad ng ginto, pilak, tanso, bakal at kahoy. Napakarami ng inihanda kong batong onise at iba pang mahahalagang batong palamuti at lahat ng uri ng mahalagang bato at marmol. Verse 3. Hindi lang iyan, pati na ang sarili kong pilak at ginto ay inilaan ko na rin sa gawaing ito, sapagkat kasiyahan kong magkaroon ng templo ang aking Diyos. Verse 4. May nakalaan akong 105,000 kilong ginto na mula pa sa Ophir at 245,000 kilong purong pilak na ididikit sa mga dingding ng templo. Verse 5. At sa iba pang bagay na gagawin ng mga mahuhusay na platero, sino sa inyo ngayon ang kusang loob na magbibigay para kay Yahweh? Verse 6. Sumang-ayon agad ang mga pinuno ng mga sambahayan, ang mga pinuno ng mga lipi, ang mga pinuno ng mga hukbo, ang mga katiwala ng hari, at ang mga katiwala ng hari. Verse 7. Kusang loob silang nagbigay at ang natipon para sa gagawing templo ay 175 kilong ginto, 350,000 kilong pilak, 630,000 kilong tanso, at 3,500,000 kilong bakal. Verse 8. Ipinagkaloob nila ang kanilang... Guys, pasensya na kung ini-English ko yung numbers kasi mahirap Tagalogin yan eh. Verse 8. Ipinagkaloob nila ang kanilang mahahalagang bato sa kabangyaman ng templo ni Yahweh na nasa pamamahala ni Jehiel na mula sa angka ni Gershon. Verse 9. Masayang-masaya ang mga tao sa kanilang mga kusang loob na panghandog kay Yahweh at labis din itong ikinatuwa ni Haring David. Pinuri ni David si Yahweh. Unang Kronika, chapter 29, verse 10. Sa harapan ng mga tao tuwang-tuwa si David na nagpuri kay Yahweh. Sinabi niya, purihin kayo magpakailanman Yahweh ang Diyos ni Israel na aming Ama. Verse 11. Sa inyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan at ang pagtatagumpay sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Verse 12. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan at kayo ang naghahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Verse 13. Pinasasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang inyong maluwalhating pangalan. Verse 14. Ngunit sino ako at ang bayang ito, buong puso kaming nagkakaloob sapagkat ang lahat ng ito ay galing sa inyo at ibinabalik lamang namin. Verse 15. Tulad ng aming mga ninono, kami ngay mga dayuhan at naglalakbay lamang. Ang buhay namin sa daigdig na ito ay parang anino at pansamantala lamang. Verse 16. O Yahweh na aming Diyos, ang lahat ng kayamanang ito na aming ibinigay para ipagpagawa ng inyong tahanan ay sa inyo rin nagmula. Verse 17. Alam kong sinaliksik ninyo ang puso ng bawat tao at natutuwa kayo sa mga matuwid. O Diyos, buong puso kong ipinagkakaloob sa inyo ang lahat ng ito. Nasaksihan ko rin ang buong puso at may kagalakang pagkakaloob ng inyong bayan na narito ngayon. Verse 18. Yahweh Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob na aming mga ninuno, panatilihin ninyo sa isipan ng inyong bayan ang mga layuning ito at akayin ninyo silang palapit sa inyo.
Verse 19, tulungan ninyo ang anak kong si Solomon na maging tapat sa pagsunod sa inyong mga utos at tuntunin upang maitayo niya ang templong aking pinaghandaan. Verse 20, at sinabi ni David sa sambayanan, purihin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh, pinupuri nga ng buong kapulungan, si Yahweh ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Yumuko ang lahat, sumamba kay Yahweh at nagbigay galang sa hari. Unang Kronika chapter 29 verse 21. Kinabukasan ang dinala nilang handog na susunugin ay 1,000 toro, 1,000 tupang lalaki, 1,000 kordero at mga alak na handog at napakaraming handog para sa buong Israel. Guys, napakayaman talaga ng Israel nung araw. Verse 22, masasaya silang nagsalo-salo sa harapan ni Yahweh noong araw na iyon. Minsan pa nilang ipinahayag na si Solomon na anak ni David ay hari at binuhusan ito ng langis sa pangalan ni Yahweh. Si Zadok naman ay hinirang bilang pari. Verse 23, mula noon umupo si Solomon sa tronong itinatag ni Yahweh bilang kahalili ng kanyang amang si David. Naging matagumpay siya at sumunod sa kanya ang buong Israel. Verse 24, nanumpa ng katapatan kay Haring Solomon ang mga pinuno at mandirigma, pati na ang iba pang anak ni Haring David. Verse 25, binigyan ni Yahweh sa Solomon ng dakilang karangalan at katanyagang higit sa mga naging hari sa Israel. Guys, pakisundan niyo rin ako ng basa. Nabubulol ako minsan eh. Okay, ang buod ng paghahari ni David. Unang Kronika chapter 29 verse 26, si David na anak ni Jesse ay naghari sa buong Israel. Verse 27, 40 taon siyang naghari, 7 taon sa Hebron at 30 taon naman sa Jerusalem. Verse 28, nabuhay siya ng matagal at namatay na mayaman at marangal. Si Solomon ang humalili sa kanyang bilang hari. Verse 29, ang lahat ng pangyayari sa buong panahon ng paghahari ni David ay nakasulat sa mga aklat ng mga propetang sina Samuel, Nathan at Gad. Verse 30, sa mga aklat na iyon nakasulat kung paano siya namahala, gaano kalawak ang kanyang kapangyarihan at ang mga nangyari sa kanya sa Israel at sa lahat ng mga kaharian sa paligid. Ikalawang aklat na pala tayo ng mga kronika, guys. So hanggang dito na lang muna tayo. Bukas na natin basahin ang ikalawang aklat na mga kronika. So yun. Kasaysayan pa rin ito, guys, ng Israel. Lahat naman ng nasa Bible, history na ng Israel, guys. Kasi sila lang talaga halos ang nilalaman ng may mabanggit man na ibang bansa, pero hindi siya katulad ng Israel na tinutukan talaga ng husto dito. Pati mga characters, halos taga-Israel talaga. Yun. May mga dayuhan man, pero hindi siya ganun ka-detalyado. So, ibig sabihin, history lang talaga ng buong Israel ito. Bye everyone. God bless.